Mga kwento ni Felmo. Hello Sir Seth. Ako nga po pala si Brian, taga Dumalag, Capiz. Kilalang magaling na manggagamot si Lolo Juan sa lugar namin. Marami ang mga taong pumupunta sa bahay nila para magpagamot. Kahit nga mga tag-ibang baryo o kahit nasa malayo ay talagang nagtatyaga pang pumunta sa bahay ng lolo ko para lang gamutin ang mga ito. Hindi nila iniinda ang pagod na nararamdaman. Kahit na napakalayo ang lalakarin nila papunta sa bahay ni Lolo. Mahigit 2 oras ang lalakarin bago marating ang bahay ni Lolo. Nasa paanan na kasi ng gubat nakatira si Lolo Juan at Lola Minyang. Magmula noong nagsipag-asawa ang mga anak nila, ay mas pinili na nilang mag-asawang sa paanan ng gubat manirahan. May malawak na lupa at niyugan naman sila roon at yun ang pinagkakaabalahan ng abuelo at abuela ko. Nung una ay ayaw pang pumayag ng papa ko na doon manirahan ang mga magulang niya. Gawa ng may kalayuan ngayon sa bahay namin. Ang kaso, sadyang mapilit talagang 2 matanda. Kung kaya't wala na nga siyang nagawa pa kundi payagan na lamang ang mga ito. Pero ganun pa man ay may inuutos-utusan si Papa na taong magtitingin-tingin sa mga magulang niya. Nang sa ganun ay makasiguro siyang nasa maayos na kalagayan ng mga ito. Tuwing linggo rin ay dinadalaw niya ang mga ito at dinadala ng mga pangkonsumo sa bahay. Minsan naman, si Lola Minyang at Lolo Juanito ang pumupunta sa bahay para bisitahin kami mga apo nila. Isang beses noon, wala akong magawa sa bahay. Medyo nakaramdam ako ng pagkaburyo. Nagpaalam ako sa aking ama na pupunta muna ako sa bahay ni Lolo Juan at doon muna matulog ng ilang araw. Titingnan ko na rin kung ano ang mga kailangang ayusin sa bahay nila para kung sakali man, may gagawin ako. Pumayag ang aking ama at sinabing mas mabuti pa nga't ilang linggo niya na rin kasing hindi nadadalaw ang mga magulang niya. Naging abala siya sa trabaho nito mga nakaraan. Pakisabi sa lolo at lola mo, pasensya na sila. Kaya si Tikboy na lang muna yung nagatid sa kanila ng mga pangkonsumo. Kamo, sa susunod na linggo na lang ako dadalaw sa kanila. Bilin pa ng aking ama bago ako lumabas ng bahay. 2 kami ni Tikboy ang bumiyahe papunta sa bahay ng lolo ko. Saktong pagdating namin sa bahay, nadatnan ko si Lola Minyang na nagbibilad ng mga isdang pinatuyo at halamang dahon sa gilid ng bahay noon. Nasa labas pa lamang kami ng bakuran ni Tikboy. Malaki na ang mga ngiting ipinakita ng lola ko at sinalubong niya kaagad kami. Lola, kumusta na po kayo dito? Si Lolo Juan po. Ayos lang naman kami dito, apo. Si lolo mo ay may pinuntahan lang, pero baka pauwi na rin yung matandang yan ngayon. Laking pasasalamat naman ni Lola na dumalaw umano ako dahil buryong-buryo na umano siya sa bahay. Ilang araw na kasing wala si Lolo. Tinanong ko siya kung saan nagpunta si Lolo. Magsasalita na sana si Lola pero hindi na inatuloy nang saktong makita namin mula sa bintana si Lolo Juan na naglalakad papasok ng bakuran. O siya, kita mo na. Andito ang kapatid ni Herodes. Ani pa ni Lola. Halata sa boses niyang inis na nararamdaman kay Lolo. Ngingiti-ngiti naman si Lolo Juan nang makapasok na siya at nakita niyang nakasipangot na naman ang asawa niya. Nagmano ako kay Lolo Juan na tinanong siya kung saan siya galing at bakit ang sabi ni Lola ay ilang araw siyang wala sa bahay. Nakulo, nagtatapong si Lola dahil iniwan mo siya mag-isa dito sa bahay. Ay naman kay Lolo Juan, may ginamot lamang siya sa baryong may kalayuan mula sa tirahan nila. Binarang ang taong pinuntahan niya at medyo nahihirapan siyang gamutin yon. Kaya't natagalan siya pag-uwi. Para namang batang nagtatampo ang lola ko, Sir Seth. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti sa dalawa. Dapat kasi sila na lang yung pinapapunta mo dito sa bahay kung gusto nila magpagamot.
Masyado na po kayo matanda para maglakbay kung saan-saan. Mamaya mapano pa kayo? Ipinaliwanag sa akin ni Lolo kung bakit siyang pumunta sa bahay nung taong nais magpagamot sa kanya. Anya, malala na ang taong binarang kaya't mahirap nang ibiyahe pa ng malayo. Isa pa, hindi kakayanin ng albularyong gumamot, kaya't humingi yun ng tulong sa kanya. Naawa naman siya at hindi niya matanggihan ang albularyong nakiusap sa kanya noon. Tsaka anong matanda yung pinagsasasabi mo ha? Naliliitan ka ba sa akin na po? Abay, mas malakas pa nga ako sa kalabaw eh. Kaya wag mo nang maliitin ang katawang lupa ko. Mahina namang hinampas ni Lola Minyang si Lolo habang natatawa at sinabihang pumasok na sa silid at magpalit ng damit. Nang araw ngang yun ay pinagtulungan naming dalawa ni Tikboy na ayusin ang kulungan ng baboy ni Lola Minyang. Ginawan na rin namin ang kulungan ng manok na dala ni Lolo Juan. Bigay raw ang inahing manok na bitbit niya ng pamilya nung taong nagpagamot sa kanya. Kamusta nga pala ang mga magulang mo, Apo? Mukhang masyado yata silang naging abala at hindi man lang kami naisipang dalawin. Ang sagot ko naman ay maayos lamang kami. Na sinabi ni Papa na humihingi siya ng tawad kung hindi ito nakadalaw. May mga mahalagang bagay kasi itong inaasikaso. Sinabi ko din sa kanya na baka sa susunod na linggo ay pupunta ito dito at may magandang balitang ihahatid. Tinanong ni Lolo kung ano ang balitang yon. Nagkibit balikat ako at sinabi kay Lolo na hindi ko alam. Basta sinabi ko lang yung ipinapaabot na mensahe ni Papa. Matapos naming gawin ang kulungan ay pumasok na kami sa loob ng bahay at nagmerienda. Nang nasa kasarapan na kami ng pagbibiruan, meron kaming narinig na sunod-sunod na pagkatok noon. Saglit na tumigil si Lolo Juan at naitanong kung sino na naman raw ang kumakatok. Huwag naman umano sanang pasyente dahil ayaw niya munang manggamot ng araw na yon. Pagod siya at gusto niya munang magpahinga. Isa pa ay may bisita siya at nais niyang estimahin na muna kami at bukas na lamang siya manggagamot kung sakasakali man. Nagboluntaryo na ako magbukas ng pintuan noon. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang isang lalaking inaalalayan ng dalawang babae. Dali-dali kong tinulungan yung dalawa. Gawa ng nakikita kong hirap na silang akayin ng lalaking yon. Tinanong ko yung dalawa kung anong nangyari. Hindi naman nakasagot ito. Mangiyak-ngiyak lamang ang mga yung tumango at parang nakinikinita ko pang pinipigilan ng alin na huwag tumulo ang mga luha niya. Andyan ba si Lolo Juan? Pakiusap. Sabihin mo sa kanyang tulungan niya kaming gamutin yung asawa ko. Pakikiusap at pangingilid ng mga luhang sabi ng babaeng medyo bata-bata pa. Sa tingin ko nasa edad 20 mahigit lamang ito. Pinatuloy ko sila at hindi na nagtanong pa kung ano ang sadya nila. Alam ko naman na kasi kung ano. Tinawag ko si Lolo para ipaalam sa kanyang may isa na namang nangangailangan ng serbisyo niya. Noong akmang papapasukin ko na sana ang mga panauhin, nagulat ako nang biglang magsalita si Lolo Juan mula sa likuran ko. Nagulat ako ng bagya. Hindi ko man lang napansin na nasa likuran ko na pala siya. Sandali. Wag mo muna silang papasukin na po. Malakas ang pakiramdam kong nakasunod sa kanila ang gabay ng mangkukulam. May mga inusal siya. Inihip sa katawan ng lalaki. At matapos niyang gawin ang bagay na yon, saka pa lamang siya nagsabing maaari nang ipasok ang lalaki. Naglagay na siya ng pangsabulag para hindi na malaman ng taong sumalbahe kung nasaan ang taong kinulam nito. Nang maipasok ng lalaki at maihiga ng maayos, namutla ito para bang wala ng dugo sa katawan. Nagulat pa ako nang makilala ko kung sino ang lalaki. Si Ray, katrabaho ko. Napadalawang isip pa nga ako na tawagin siya kasi baka mamaya nagkakamali lang pala ako. Kumbaga, baka hawig lang ng taong nasa harapan ko yung katrabaho kung mahigit 1 linggo nang hindi pumapasok. Sa pagkakaalala ko, wala namang sakit yung katrabaho kong yon.
Pero yun nga, sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang hindi pumasok sa trabaho si Ray nang walang paalam. Hindi nga nagpasabi kung anong nangyari. Bakit hindi na siya nakapasok sa trabaho noon? Kilala mo yung asawa ko? Pagtatakang tanong ng babae sa akin. Tumingin ako sa babaeng nagpakilalang May at nag-aalangang tumango nun. Sinabi kong may katrabaho akong nagngangalang Ray at medyo hawig ng asawa niya. Yun nga lang ay wala naman yung sakit nung huli kaming magkasama. Kaya hindi ako sigurado kung siya ba ang katrabaho ko noon. Mahinang sinagot ako ni May at sinabing, siya nga yung Ray. Binanggit niya kung saan nagtatrabaho ang asawa niya at kung ilang araw na itong hindi pumasok sa trabaho. Tumpak nga, Sir Seth. Ang taong patang-pata at halos hindi na maigalaw ang katawan. Siya nga ang katrabaho ko noon. Anong nangyari sa kanya? Nung huling magkasama kaming dalawa, hindi naman ganyan yung itsura niya. Ayon naman kay May ay mahabang kwento mano. Sa kanya na lamang ibabahagi kapag natapos na siyang gamutin ni Lolo Juan. Naramdaman kong mukhang tatanggihan ni Lolo Juan ang katrabaho ko. Gaya ng sabi niya kanina, ayaw niya munang tumanggap na mga taong magpapagamot. Gusto niyang mag-relax muna ng araw na yon. Inaya pa nga niya kaming mag-inuman mamayang gabi na magkakatay daw siya ng manok at yun ang gagawin naming pulutan. Nakiusap ako kay Lolo noon. Hanggang sa hindi nagtagal, pumayag na ito. Nagpaalam ito na may kukunin lamang umano. At pagbalik ni Lolo ay may mga bitbit na siyang gamit para sa panggagamot. Nang hawakan pa lamang ni Lolo ang kamay ng katrabaho ko, napapailing-iling na siya. Anya'y hindi na maganda ang lagay ng katrabaho ko noon. Ramdam na ramdam niya umano ang kung anong ibinaon na nakabalot sa katawan ni Ray. Hindi na umano ito maganda. Tinawag ni Lolo si Tikboy. Nagtanong ang anak ng katiwala niya sa niyugan kung bakit siya pinapalapit ni Lolo Juan at ano ang kailangan niya. Nagpatulong si Lolo na hubarin ang damit ng katrabaho ko para maumpisa na ang gamutang gagawin. Nang may angat na nga nilang damit na pang itaas ni Ray, ganun na lang ang pagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Marami itong sugat sa dibdib at sa likuran na para bang nilatigo siya ng nilatigo gamit ang matutulis na bagay na nag-iwan talaga ng bakas nun. May mga nakita din akong galis na sinlaki ng piso, malalim na parang tinusok ng pako. Ang iba pa nga ay nagnanaknak na. Nang titigan ko yon, para bang may mga gumagalaw doon. Habang sinusuri ni Lolo Juan ang katrabaho ko ay nagkwento na si May tungkol sa mga napapansin niya sa katrabaho ko bago nila ito dinala sa bahay ni Lolo. Nung una, 1 o 2 sugat pa lamang ang nakita niya sa likuran ni Ray. Hindi niya lang muna pinansin yon. Pero habang lumilipas sa mga araw, sa tuwing umuuwi si Ray sa bahay nila at nagpapalit na ito ng damit, napapansin niyang mas lalong nadadagdagan ng mga sugat nito sa katawan. Halos gabi-gabi na lamang ding tumataas ang lagnat at hindi na makatulog ng maayos ito. Ang sabi ng asawa niya, kaya hindi ito nakakatulog ng maayos dahil tuwing nasa kasarapan na ito ng pagtulog, para umanong may sumasakal sa kanya. Kaya napapabalikwas ito ng bangon. Kung minsan pa, may mga gabing ayaw ng matulog ng asawa niya. Natatakot ito na baka hindi na umano magising pa. Halos magkanda baon-baon na rin sila sa utang may pagamot lamang itong si Ray. Lahat ng mga kailangang suriin sa katawan ni Ray ay ipinasuri na pero wala pa rin nakikitang dahilan kung bakit dinapuan ng ganon klaseng karamdaman itong katrabaho ko. Isa din sa mga napapansin ni May na sa tuwing dinadala sa ospital ang asawa niya, parang mas lalo umanong lumalala ang sugat nito sa katawan.
mas dumarami pa kumbaga. Mabuti na lang umano at dumalaw sa bahay nilang binan niya. Dahil kung hindi ay walang makakapagpayo sa kanya na patingnan sa manggagamot itong asawa niya. At doon ngang sabihin ni Nanay Elvie na dalhin sa manggagamot si Ray. Naalala naman itong si May si Lolo Juan na siyang gumamot sa kapatid niya. Kaya umano malaki ang tiwala niya dito kay Lolo. Tumigil na sa pagsasalita si May nung marinig namin ang mahinang pag-ungol ng asawa. Parang nasasaktan ito sa ginagawang paglalagay ni Lolo Juan ng langis sa sugat niya. Sinabi naman ni Lolo, tiisin niya lang ang sakit na nararamdaman. Kinokontra kasi ng langis na inilapat niya sa mga sugat ni Ray ang kulam na ginawa ng mangkukulam. Sa bawat paglapat ng langis sa sugat ng katrabaho ko, ay sinasabayan ni Lolo Juan ng mga orasyong binabanggit at inihip sa katawan ni Ray. Pagkahabag at awa ang nararamdaman ko sa katrabaho ko noon. Hindi ko lubos maisip na mararanasan niya ang ganong klaseng pagpapahirap. Mabait at masayahing tao si Ray. Halos lahat nga ng mga katrabaho namin ay malapit sa kanya. Kaya't sino ang mag-aakalang may gagawa sa kanya ng hindi maganda, di ba? Maya-maya pa ay nakita kong nilalagyan na ni Lolo Juan ang mga sugat ni Ray ng langis naman na gamit ang halamang dahon na hindi ko alam kung anong tawag doon. Nagdikdik siya ng ilang kapirasong dahon at ipinigayon sa mga sugat ni Ray. Pagkatapos ay saka na siya muling nag-usal ng orasyon at inihip uli sa mga sugat nito. Nakita kong sa bawat dantay ng katas ng halamang dahon sa sugat ng katrabaho ko, hindi niya mapigilan ang sariling mapasigaw. Bawat lapat ng katas sa mga sugat niya ay bumubula-bula yung sugat na yun na para bang asidong niluluto ang kanyang balat. Kahit ako parang nararamdaman ko yun eh. Umuungot ang katrabaho ko at nagmamakaawa kay Lolo Juan na itigil ng ginagawa nito. Napakasakit na umano. Hindi niya na kaya pat mas mabuting mamatay na lamang siya kesa daranasin niya pa ang ganung napakatinding sakit nun. Napakahabang prosesong gamutan ang ginagawa ni Lolo Juan. Inabot na siya ng 10 oras ng gabi pero hindi pa rin sila tapos sa ginagawang panggagamot. Titigil lang saglit si Lolo at magpapahinga. Tapos muli niya namang gagamutin ang katrabaho ko. Wika nga, kape at ihi lamang ang pahinga ni Lolo. Ayon kay Lolo, kailangang maging maingat siya sa ginagawang panggagamot. Isang pagkakamali lamang niya umano. Buhay na ng katrabaho ko ang magiging kapalit. Kaya inabot ng siyam-siyam ang panggagamot niya. Masyado daw kasing mabagsik ang mangkukulam na gumawa noon kay Ray. Kami naman ni Tikboy, nakinood lang sa ginagawa ng Lolo. Kahit na nakaramdam na ako ng antok ay hindi ko magawang umidlip noon. Gusto ko kasing makita ang mga hakbang na ginagawa niya kung paano siya manggamot. Nang matapos linisin ni Lolo ang mga sugat at yung tinatawag na marka ng kulam, sinabihan niya kaming lumayo ng bahagya dahil uumpisan niya na umano ang ritual. Nang makalayo na kami ay hinipan ni Lolo Juan ang bunbunan ni Ray. Ilang sandali pa ay nakita ko na itong dahan-dahang bumabagsak ang talukap. Hanggang sa tuluyan na itong nagsara. Wala pang ilang segundo, nagulat na lamang ako nang makita kong dumilat ang mga mata ni Ray. Sumisigaw ito. Pakawalan umano siya. Nag-iba na rin ang boses at parang boses na ng isang babae ang narinig ko mula dito. Nangitim na rin ang gilid ng mga mata niya. Nagtaasan ng mga balahibo nito. Kumapal ang kilay. Nagmukhang babaeng hindi. Sigaw ng sigaw ito na pakawalan siya. Bakit hindi niya umano makita si Lolo? Nasisilaw umano siya. Pakawalan umano at magtutuos sila ni Lolo nun. Walang hiya kang babae ka. Nahuli din kita. Napakadali mo lang pala mahuli sa bitag ko. Sambit ni Lolo.
na para bang inaasar niya kung sino mang sumaping impakta sa katrabaho ko noon. Sigaw ng sigaw pa rin itong sumanib kay Ray. Pilit na kumakawala. Sa hindi naman maipaliwanag, napansin kong parang pamilyar sa akin ang boses ng babae. Alam mo yung parang nakausap ko na siya. Hindi ko lang maalala kung saan at kailan. Isa din sa napapansin ko ay hindi ito makakilos na para bang nakatalit, pilit na nagwawala. Kahit na wala naman talagang pisikal na nakatali dito. Ano ang kasalanan ng taong ito sa'yo, ha? Bakit mo kinulam? Tanong ni Lolo. Pero sigaw pa rin ng sigaw ang naging tugon ng babae. At napansin kong tila ba nahihirapan na itong huminga. Inulit pang muli ni Lolo Juan ang tanong niya sa babae. Magsalita ka! O baka naman gusto mo, tapusin na kita kaagad para mas mapadali itong panggagamot ko. Tuon ay tila natahimik ang babae. Sinabi nito na wag nang gawin ni Lolo Juan ang pagbabantang sinasabi niya. Gusto niya pa umano mabuhay. Gusto mo palang humaba ang buhay mo eh. Pero gumagawa ka ng katarantaduhan. Dapat sa mga katulad mo, kinikitilan ka ng buhay para wala ka na mabiktima pang ibang inosenteng tao. Inosente? Tingin mo ba inosente ang taong ginamot mo? Hindi mo alam kung ano ang kayupang ginawa sa akin ng taong yan. Balik na tanong at sabi ng babae kay Lolo Juan. Baliw ka ba? Ako pa talagang tinanong mo ng ganyan. Kaya nga kita tinatanong kung ano ang kasalanan ng lalaking ito at bakit mo siya kinulam para malaman ko. Hindi ko alam pero natawa na lamang ako sa pagkapilosopo ni Lolo. Galit na galit eh. Ramdam ko yung panggigigil niya habang paulit-ulit na tinatanong ang mangkukulam. Narinig kong sinabi ng babae na kaya niya nagawang kulamin umano yung Ray. Yun ay dahil sa matindi ang galit na nararamdaman niya para sa lalaki. Mahal na mahal niya si Ray at binigay niya ang lahat-lahat dito. Huwag lamang siyang iwan. Nung nakipaghiwalay sa kanya si Ray, ay ilang beses pa siyang nakiusap at nagsusumamong balikan siya nito. Pero wala. Kahit anong pakiusap ang gawin niya, hindi nakikinig si Ray sa kanya. Mas pinili pa nito ang asawang hindi kayang magluwal ng anak nun. Dahil doon ay nilamon na siya ng galit at puot. Kaya't nagawa niya ang bagay na alam niyang makakasakit sa taong mahal niya. Mas mainam na umanong gawin niyang baldado at napakapangit ang lalaki para pare-parehong walang makikinabang kung ayaw man lang siyang balikan nito. Kailanman ay hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Noon pa man ay sinabihan ko na si Ray na oras na iwan niya ako, hindi niya magugustuhan ang gagawin ko. Pero hindi siya nakinig. Tama lang ang nangyari sa kanya. Abat naman talagang babaeng ito ano? Namimilit ka ng tao kahit ayaw na niya sa'yo. Kung hindi ba naman makitid yung utak mo babae ka? Hindi ka papatol sa may asawa na. Kakaiba na talaga ngayon. Kung sino pa ang kabit, siya pa ang galit at gumawa ng ganitong kabaliwan. Sigaw ng sigaw si Lolo nun. Hindi niya na nga binigyan pa ng pagkakataong magsalita pa ang kabit ng katrabaho ko't agaran niya itong kinitilan. Gulat na gulat ako at hindi makapaniwala sa narinig at nasaksiyan. Hindi ko lubos sa kalaing nagkaroon ng kalaguyo ang katrabaho ko. Alam niyo kasi, mukhang kagalang-galang at napakabait tingnan nito ni Ray. Yun bang tipong nahihiya ka makipag-usap sa kanya dahil baka mamaya ay makapagbitaw ka ng salitang hindi maganda o kaya naman ay hindi niya magugustuhan ang sinabi mo. Yung parang respetadong tao talaga. Isa pa, hindi ko rin siya napapansin pumapatol sa biruan ng mga katrabaho naming mahilig siyang ibinubuyo sa kasama naming babae. Di ang makipagbiruan nga kay Tess, yung babaeng tinutukoy ko, hindi niya ginawa. Kaya't takang-taka talaga ako kung bakit niya nagawang magkaroon ng iba. Gayong may asawa naman pala siya
Nang tingnan ko ang asawa ni Ray, bakas sa kanyang mukha ang pagkabigla, tulala, at hindi maipinta ang mukha nito. Habang titig na titig sa katrabaho kong walang malay. Lo, anong nangyari? Patay na ba? Pinatay ko siya. Pero bakit? Ang ibig kong sabihin, bakit mo pinatay yung taong yun? Tanong ko. Ayon kay Lolo Juan, hindi siya nagdalawang isip na gilitan ng buhay yang mangkukulam. Dahil sa kilos pa lamang noon ay napaka-agresibo na't walang pakialam kung makapatay man yun ng kapwa-tao. Kumbaga mahalaga lamang sa mangkukulam na yun ay magawa ang kagustuhan niya at wala siyang pakialam sa mga nakapaligid sa kanya. Isa pa, ayaw na mga mangkukulam na nalalamangan at naiisahan sila dahil kabawasan sa kanilang pagkatao kapag naiisahan sila noon. Bago nga nalagutan ng hininga ang babae kanina, Sir Seth, ay nakita ko pang nagmamakaawa yun napakawalan. Napakawalan na ito ni Lolo dahil hindi daw niya uulitin ang ginawa niya at pinagsisisihan niya yon. Bagya namang natawa si Lolo Juan matapos marinig ang pagmamakaawa ng mangkukulam. Noong bumalik na sa sariling ulirat ang katrabaho ko ay doon na sinabi nitong lahat-lahat. Inamin niya sa asawa niyang nagkaroon siya ng kalaguyo. At yun nga, walang iba kundi ang katrabaho namin na si Tess. Sinabi ni Ray na nadala lamang siya sa tukso kaya't nangyari ang mga bagay na hindi dapat mangyari noon. Nung minsang nag-ayang mag-inuman ng iba namin mga katrabaho, hindi ako pumasok sa trabaho nung araw na nag-aya sila mag-inuman kaya't hindi ako nakasama. Pero ayun, lumapit na umano yung palay, tutukain na lang ng manok kumbaga. Umabot ng ilang buwan ang relasyon nilang dalawa ni Tess nang hindi nalalaman ng asawa niya. Hanggang sa dumating ang araw na gusto niyang ituwid ang mga pagkakamaling nagawa niya. Nakipaghiwalay siya kay Tess pero hindi pumayag ang dalaga at pinagbantaan umano siya noon. Binaliwala niyang babalang yon sa pagkakalang nasabi lamang ni Tess ang pagbabantang yon dahil nga sa galit na nararamdaman nito. Pero magmula nung maghiwalay sila ng kalaguyo niyang si Tess, gabi-gabi na lamang niyang napapanaginipan ng babae. Sa panaginip niya ay sinasakal siya nito sa leeg o kaya naman ay may hawak itong latigong may mga nakapalibot ng tinik at walang habas na pinaghahampas siya sa likuran. Malademonyo din umano kung humalakhak sa tawa ang babae habang patuloy pa rin siyang pinaghahampas ng latigo. Parang baliw na tumatawa ang babae at ipinagdidikdikan sa kanyang wala umanong makikinabang sa kanya noon, kahit na ang sarili niyang asawa. Sinabihan siya ni Lolo Juan na wag na mag-alala pa dahil wala na nga ang kalaguyo nito. Wala na siya magiging problema pa sa babaeng yon. Yun nga lang, ay may mas malaki siyang problemang kakaharapin. Yung asawa niya. Kung bakit naman kasi hindi ka marunong makontento? Natukso, kalokohan. Lalaki ako at alam kong walang tuksok umaabot ng ilang buwan. Siguro yung mga una, natukso. Pero yung nagtagal ba, kagustuhan mo na yan. Huminga ng malalim si Lolo Juan at hinarap ang ina ni Ray at ang asawa niya. Sinabi nito na pwede nang iuwi kinaumagahan ng lalaki. Tipid na salita lamang ang naging tugon ng asawa ni Ray. Mukhang galit na galit ito. Nagkatinginan na lamang kami ni Tikboy. Siyempre, alam naman na natin kung anong kasunod na mangyari oras na makauwi sila, di ba? Kinabukasan, walang tigil sa pagpapasalamat ang ina ni Ray. Pero ang asawa niya ay tipid na tipid lamang pa rin sa pagsasalita. Hindi niya nga sinasagot ang katrabaho ko kapag sinusubukan siyang kausapin noon. Yari na. Mukhang magkakaroon yata ng World War II pagdating sa bahay nila. Naku naman. Dapat kasi yung may asawa na umiiwas na sa mga ganon. At wag na wag magpadala sa tukso, di ba? Hindi tayo bata para magpadala sa mga ganyan. Rinig kong sabi ni Tikboy habang sinusundan namin ng tingin ng tatlo palabas na bakuran.
Napapailing na lamang ako at sinaway si Tikboy. Sinabihan ko siyang magmaingay at baka marinig siya ng tatlo. Hindi pa masyadong nakakalayo ang tatlo. Mamaya ay balikan pa siya ng inaniri at bigwas at iba. Natawa naman si Tikboy at tinapik-tapik ang balikat ko't sinabihang mag-almusal na lamang umano kami. Magmula noon ay hindi ko na alam kung ano ang kasunod na nangyari. Hindi na pumasok si Ray ng tuluyan sa trabaho, kaya't wala na akong balita pa sa kanya. Nalaman ko din mula sa katrabaho namin na naging malapit kay Tess na nahahanay pala sa angkan na mga mangkukulam ang pamilya ng dalaga. Nabanggit din ni Tess sa kanya na may gusto ito kay Ray at gagawin umano ni Tess ang lahat. Mapasa kanya lamang si Ray kahit na may asawa pa ito. Ang landi.